Hi, salam and good morning. It's me, KD again. And marahil nagtataka kayo bakit lagi suot ko ay black. Na black na sweater. Dahil yan sa meron akong mga sweaters na hindi na ibenta. Kasi mga double extra large kaya hindi na benta. Meron pang mga natira siguro mga 5 or 6. Kaya kung gusto mong bumili, sabihin mo lang sa akin para mapadala kita. Okay? Double extra large. Anyway, bakit ba ako gumagawa ng videos? Almost every day or every other day, meron akong videos to keep you motivated. Okay? Para mag-mentor, para mag-coach or whatever. Okay. Dahil sa tinatawag na commitment. Dahil meron akong commitment. Meron akong negosyo. I'm doing network marketing. So I am commitment. I have a commitment. I am commitment. I am tuloy na ako. I am committed sa business na ito. And I love doing my job. Kahit na meron akong full-time job as an OFW, diba? Busy rin ako. May trabaho ako. I'm on my way to my work. Pero ginagawa ko pa rin ang aking part-time job because I am committed. May commitment ako. So I'll tell you more about commitment. People often associate commitment with their emotions. Yung mga tao, kadalasan ina-associate nila yung kanilang commitment sa kanilang emotions. Okay? When the feeling is right, they will follow on through their commitments. Kapag kung kailan masaya sila, masarap yung feeling nila, saka nila tinutuloy yung kanilang commitments. Okay? But true commitments doesn't work that way. Okay? It is not an emotion. Commitment is not an emotion. It's a character quality which enables us to get to our goals. Okay? Ang commitment, do not mistake it. Do not associate it to being feeling right or wrong. Okay? Kailangan stay committed ka all the time. Because it's a character quality which will enable us to get to our goals. Kaya yung mga successful sila dahil sa commitment. Okay? Kapag oras ng meeting, atin. Okay? Kapag meron siyang ginawang schedule na time na mag-aaral siya sa business na to, nakasulat sa kanyang organizer, sinulat niya yung mga activities niya, anong oras. Kapag sinulat niya alas 9 ng gabi, mag-study ako, manonood ako ng NDO, manonood ako ng OPP. Committed siya, gagawin niya yon. By hook or by crook. May sakit man siya o wala, may kaibigan man na nagyaya sa kanya sa labas, kumain. Iiwasan niya yan dahil sa i-avoid niya yon, i-refuse niya yon dahil sa meron siyang commitment. Because human commitments go up and down all the time, but commitment has to be rock solid. Kailangan matibay yung commitment mo kahit na niyaya ka ng kaibigan mo kumain sa labas. No, sasabihin mo no, because meron akong gagawin alas 9 ngayong gabi. Committed ako dito. Okay? So rock solid, kailangan matibay ang iyong commitment. Okay? I'll show you another example of being committed. But bago ko ituloy yun, there are some things that a leader must know about being committed. Number 1 is it is usually discovered amid adversity. Number 2, it doesn't depend on gifts or abilities. And number 3, it is usually a choice, not a condition. And number 4, it lasts when it is based on values. Okay? Keep that in mind. I-rewind mo lang, i-review mo lang, replay mo lang itong video para makuha mo yung sinabi ko. Number 1, okay, nandito na ako sa station ko. Just rewind.
Okay? I'll give you an example of being committed. Yung asawa ko, si Ma'am Fight, kasama siya dito sa negosyo na to. May lagnat siya, pero she has to go to head office in global dahil sa para makuha yung mga ni-release na ATM. Yun ang tinatawag na commitment. Dahil ginawa niya yun dahil sa meron siyang commitment sa negosyo na to. Okay? So, how are you committed in this business? Kailangan committed ka. Hindi porke broken-hearted ka ngayon. Hindi porke masayang-masaya ka ngayon ay hindi mo itutuloy itong commitment mo dito sa negosyo. Okay? So, I hope na meron kang natutunan sa araw na ito ngayon. Always stay committed sa ating business para maging successful ka rin. Dahil karamihan sa mga naging successful, kaya nga sila naging successful dahil sa commitment nila. Okay? So, ano pa? Okay. Dahil sa yung mga successful na tao, kaya nga sila successful, hindi lang dahil sa kung gusto natin maging successful kagaya nila, then we must duplicate natin sila, di ba? Gayahin natin sila. And yun, isa pang magandang topic para maging successful tayo dito sa negosyo na to. Ma-reach natin yung finish line, yung tinatawag na duplication. So next time, yun naman ang pag-uusapan natin. So that's all for today. Ako si Katie, and kita-kita ulit tayo sa mga susunod na videos. Happy networking. God bless and more power to you. Stay committed.